For today's video, ito naman ang aking kaganapan sa paghahanda ng hapunan ng aking mga alaga. At bago ko pakainin, paiinumin ko muna si Lola ng kanyang gamot na powder para sa kanyang UTI. Medyo matagal na nga ito at na-late lamang sa upload pero si Lola ay maayos na at magaling na sa kanyang UTI. Hindi na nga pinadiretso ng inom ng doktor ni Lola yung kanyang tablet at pinalitan na lamang ng powder. Isang beses nga lamang yang iinumin sa isang araw bago kumain. 3 araw nga lamang niya yang ininom kapalit ng antibiotic na kanyang iniinom dati. At ayan na yung kahulihang powder na kanyang ininom ng araw na yan. At bago ko pa nga makumbinsi si Lola na maipainom yung kahulihang powder ay panggigil pa kami. Dahil ayaw niya yung inumin at pinagpipilitan niya sa akin na tapos na daw niyang inumin yung 3 sachet kaya naman hindi na daw niya kailangan niyang inumin. At ang sabi ko naman ay paano nangyari na naubos niya yung 3 sachet ay meron pang isang natitira. Abay, ang sagot ba naman ni Lola, abay baka daw papreyo ng kanyang doktor kaya may sobra. Talaga namang napakahirap paliwanagan ni Lola at laging pinagpipilitan kung ano yung kanyang gusto. Ayan nga't pati nga si Nili ay tinutulungan na din ako magpaliwanag kay Lola dahil alam niya kung ilan na ang naibigay ko kay Lola. Talaga namang bago pa namin mapainom si Lola ay pahirapan pa sa pagpapaliwanag. 6:30 na nga yan ng gabi kaya naman maghahanda na ako ng pagkain ni Lola at ni Nili. Kita nyo naman at 6:30 na nga yan ng gabi pero yung araw ay napakataas pa din, sobrang liwanag at masakit pa sa balat yung sikat ng araw ng mga oras na yan. Eto pala yung hapunan ng aking mga alaga at solet ang tawag nila niyan dito. Gawa yan sa durum wheat o isang uri ng trigo. Sa pagluluto ko niyan para sa pagkain ng aking mga alaga ay ginagawa ko yang parang lugaw. O dahil sa solet, ang tawag nila, niluluto ko lamang yan sa tubig at pagkatapos ay nilalagyan ko ng gatas. At ito naman yung pampatamis o pinakaasukal, sukrasit ang tawag dyan at isang peraso lamang ang aking ilalagay. At ayan din nga yung inilalagay kong pampatamis sa kape ni Lola. Napakasimple nga lamang yan lutuin at kailangan ay halu-haluin laang para hindi magbuo-buo. At siya naman ang aking inilalagay na gatas, ang soy milk. Mabilis nga lamang din niyang maluto at mga 5 minutes ay ayos na. At yan na nga ang hapunan ng aking mga alaga. Ang pagkain ng aking mga alaga ay walang eksaktong oras at kung kailan na lamang nila magustuhan. At dyan nga ay napaagang kain nila, 6:30 pa lamang, abay gutom na sila. Minsan 7, 8 at minsan nga ay inaabot pa ng 9 ng gabi ang kanilang hapunan. Dahil madalas ay nakakatulog sila kaya naman iba't iba ang oras ng kanilang pagkain. At bago ko nga ipakain kay Lola at Nili ay kailangan ko munang palamigin. At yung kay Lola ay nilalagyan ko ng konting asin dahil yun ang kanyang gusto. Sarap na sarap nga si na Lola dyan at minsan nga ay inaalok ako at ang sabi ay subukan ko daw na kumain din yan. Ang kaso ay hindi ko type at may pagkamalagkit din yung kanyang texture. Pag nga kumain yan ay hindi pwedeng patagalin ang pagkain dahil nagiging buo. Kaya naman habang pinapakain ko si Lola ay hinahalo-halo ko din. Mabilis nga yung ipakain sa aking mga alaga at basta na lamang lunok ng lunok dahil malambot. Buti na nga lamang at hindi din mahirap pakainin si Lola at kapag sinusubuan ko nga ay mabilis din siyang kumain. At syempre papahuli ba naman ang ating sinilush sa kainan? Masarap? Maze, matukelet? Dahil sa solet. Ayan nga't kahit simpleng pagkain lamang ay sarap na yan at happy tummy na naman si Nilush for today's video. Ayan nga't pagkatapos kumain ni Nili, pandalas naman sa kanyang pagkukulay na kanyang libangan. Sa dami nga ng kanyang mga pangkulay ay araw-araw ay iba't ibang kanyang ginagamit. Ganyan na nga lamang araw-araw ang aming buhay dito, lagi lamang nasa bahay. At simula nga nung dumating ako galing bakasyon sa Pinas ay hindi ko pa ulit naiilabas si Nili. Dahil nga sa naging kalagayan ni Lola ay hindi pa namin pwedeng iwanan na mag-isa sa bahay. Simula nga nang dumating ako galing Pinas ay mahina si Lola at lagi ding masama ang kanyang pakiramdam. Nilagnat pa nga dahil sa kanyang UTI at hindi pa nga siya magaling noon ay nasunda naman ang aksidenteng pagkahulog niya sa kama. Buti na nga lamang at unti-unti na ding nakaka-recover si Lola at maliit na din yung kanyang sugat. Kaya naman maraming salamat din po sa inyong mga panalangin para kay Lola para sa kanyang mabilis na paggaling. At maraming salamat din po sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Bye, Tulo, balik ka, Tulo. Bye, Tulo, balik ka, Tulo. Bye, Tulo, balik ka, Tulo.